Hi everybody, this is Matt Manilio and I'm inviting you to watch iRadio LA. Please click subscribe and I'll see you there. Listen to us. Thank you. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ikaw ba'y mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alamat kung sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Sa salita ng Diyos binabahagi nila, upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaalaman natin ay nadaragdagan sa araw-araw nating napapakinggan. Di lang yan, dito ay may kasiyahan, kalungkutan ay iyong malilimutan. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay binigaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiyan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiyan ang sigurado, pangako. iRadio mga host ay nakakamangha, talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Marami ang nakaabang, di ba nag-uumpisa? Kasiyahan ay talagang nakakamangha. Ang lahat ay masaya kapag nagkita-kita, kapatid ang turingan sa bawat isa. Dito ay talagang talented ang lahat, papakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na, upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiyan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiyan ang sigurado, pangako. Sa iRadio marami kang matututunan, salita ng Diyos tiyak mo malalaman. Mula sa mga pastor na nagpupugian, maging sa mga pastor na nagagandahan. Araw-araw dito ay may kaganapan, lagi lang happy at walang iyakan. Minsan ay meron ding mga asaran, ang lahat ay game makipagkulitan. Mga host, aba hindi magpapakabot, Ma'am Shi ang nag-iisang machong host. Siyempre si Ma'am Shi lang palaging pretty, dahil ang tawa niya ay talagang nakaka-energy. Meron pa si Doc SP na very bright, panitaktakan niya ay talagang mapapa-alright. Lahat ng yan dito lamang matatagpuan, kaya wala nang iba pang dapat puntahan. Dito lang yan sa iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiyan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiyan ang sigurado, pangako. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiyan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiyan ang sigurado, pangako. 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 Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan.
may pagsubok man o kagipitan, ako ay may malalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naraisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naraisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naraisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Maraming salamat sa'yo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat sa iyo, Jesus. Thank you. Salamat. Ito pa ako. Ayan, good morning sa inyong lahat. Metro Manila at magandang gabi, Los Angeles. Ito po ang iRadyo araw po ng Thursday. Bali, Friday naman yun sa inyo, March 20, 2024. At tonight, makakasama natin ang batang-bata, bagets na bagets. At syempre, superstar, ayan, Pastor Sunny Rivera. Abangan po natin yan mamaya. Medyo mapapaagas siya ngayon ng check-in dahil alam niyo this. Alam niyo naman yung mga binatang ganyan, lalo pag turista, maraming lakad. Ayan, pupunta sila sa mga gedli. Ayan. Ma'am, si bumati ka na? Okay, magandang po tayo lahat. Welcome to iRadio. How is everyone? Ayan, napadala ko na ba yung aking Ayan, kumain na ba kayo? Nag-almusal na ba kayo? Or nananghalian na kayo? Di pa. Kung ano mang pagkain yan, tuloy nyo lang yan. Wag lang Habang tsokolate. nakikinig at nanonood sa iRadio. Kung may ginagawa naman kay iba, okay lang. At kung may pupuntahan kayo, okay din lang. Yo, Ayan, ayan. gedli lang kayo dyan, ha? Sure na sure. Yan. Dapat yan wag bawal ang kumain ng chocolate. Ayan na naman. Baka maimpatso ikaw naman. Hindi pa ako tapos. Judgmental, agad-agad. Friday na sa kanila, bilis ng araw nila. Oh, yeah. Buti pa sila doon, weekend na. Samantalang kami, bukas pa lang ang Friday namin. But anyway, no matter what, umpisa na natin ang ating bonggahan sa araw na ito. Medyo mapapabilis tayo ngayon. Fasten your seatbelt. Ayan. Wala ang ating topic for today. Tatak ng liwanag.
starring Pastor Sunny Rivera. Abangan mamaya susunod. Alright, una sa ating listahan for tonight. Nag-checking ngayon maaga-aga. Ayan. Siyempre, Mary Grace. Kabigting unang-una sa aking listahan. Ayan. Mary Grace Kabigting. Pumapangalawa, Elaine. Elaine Gonzalez. Mel Cruz. Mel Cruz. Pastora Marivic. Lejano Cruz. Hello. Rejoice Sorvilla. Calino Hamurabo. Rachel Joy Bonete. At Jocelyn Estrena. Ayan. Sino pa? Uy, may alert. Carmen Ver is missing. Oh, may nawawala. Ano naman yan? Hindi. Ha? Amber Alert. Amber Alert. Wala akong Amber Alert. Pinatay ko telepono ko. Bakit? Maingay. Nagpatay ka. Okay. Sino pa? Marichu Gamos. Ay, nabanggit ko na pala. Sorry. Pastor Kiko Gonzalez. Sino pa? Okay. Yes. Sino pa nag-check-in ngayon? Aha. Nag-Amber Alert. Sino pa? May Amber Alert tayo. Aha. Pastor Sammy Santos. Ayan, Mr. Sam. Okay. Pastor Nepion Bandies. Hello, Pastor. Siyempre ang ating call center. Pastor Marivic Lejano Cruz. Ayan, nakatulog ba na mahimbing? Mahirap ngayon, ha? Pag ganitong mainit ang panahon, inom ng maraming tubig. Yes. Ayan, Dito, para di naman. lumalamig, umiinit, ganun lang. Tapos na po ang Ngayon lang ang start ng spring. yan. May March 20. Pero sa Manila ay tapos na daw po yung hanging habagat. Yung malamig na hangin. Tapos na, kaya papasok na tayo sa feeling summertime na naman. Okay. Ayan, so like we said, tubig lang po. Maraming inom ng tubig para hindi ma-dehydrate. At syempre, ingat-ingat po. Payong ang katapat. Yes. Silong lang po sa mga What's up, malilim na Doc? lugar. Okay. Ingatan po natin, wag tayong magkakaroon ng ano ba tawag ito? Stroke, heat stroke. Ay, nasubukan ko na yan. Yeah, mayroon nahihilo. Pag nakaramdam na kayo na nahihilo, nasusuka, ay, tumabi-tabi na kayo dyan sa Muna. Gedli. Gedli na lang muna. Oo. At magkakain muna kayo ng ice cream at ng, ano tawag ito? Ice candy. Yan, halo-halo. Makulimlim nga daw dun. Oo. May ambon, makulimlim. Aba, very good. Yeah. Dala pa rin ang payon. Okay. Alright. Good morning po, Pastor Nepion. Andiyan din si Ann MG. Hello, Ann. Magandang umaga. Papsi, magkasama po kami ni Mami Lala. May date kami. Okay. Sa amin nina. Si Pastora Marivic. Oo, may date sila. May date sila. Okay lang. Okay. Basta wag lang kakain ng maraming tsokolate, ha? Masama yan. Aga mo naman. Oo. Ang aga mo. Masama ang tsokolate. Nakaka-impatso yan. Kahit Kakabagan kayo mainit, dyan. pa din. Oh, mga dessert na chocolate, yan. Lalo pagka KitKat ang lasa. Oh, grabe yan.
Ayan, Isang oh, si- linggo yan, ha? Isang linggo yan. Oo. Next week, iba naman. Oo. Na. Eddie Peregrino ng Philippines. Pastor Sam. Yes, Pastor Sammy Santos. Mr. Eddie Peregrino. Okay, Mami Irene, Manalo Gabriel. Ang pinanganak na Manalo. Ayan. Sino pa? Titignan lang natin. Ten. Oh, galit na, Pachi! Ay, bakit? Inaano ko ba siya? Aga mo eh. Nananahimik ako rito. Aga mo. Huwag ka mag-alala. Hawak kita. Ay, talaga. Tan. Si Rachel Joy Bonete may sasabihin ni. Bahala kayo. Tan. Basta wala akong alam dyan. Tan. Nangangamoy ha. Nangangamoy. Ang kulit mo talaga kahit kailan. Ah, Good morning, Mami Irene. Kumusta ka na po? Magaling ka na po ba? ay. Nako. Pagka ganitong aambon pa ata. Sabi ni Pastor Kiko, ganyan po talaga mga babae, Papshi. Ah. Nagagalit na lang bigla. Ay, Ganon. Ano nga pa nga ba? Ang aga mga bullies. Ay, Siyempre. Pastor Levi Kuanang. Kaya Ang nga. ating inaanak, I think nagano siya, nag-celebrate sila ng 1-year anniversary ba? 1 year na ba? Wedding ba? Of course, ano naman. Naku, bilis. Diba? Happy anniversary, Pastor. Mabuhay. Isang taon na rin. And hello kay Rose Lawton, ang ating friend. Yan sa New Hampshire o Chicago. Nagugulan talaga ako, Rose. Kalimutan na. Sabi niya, Sa isang klase. bahala ka mag-isip. Sa isang klase, sabi ng guro, teacher. Sabi niya, okay class, mag-drawing kayo kahit anong uri ng isda. Sabi ng student, yes ma'am. Teacher, Ambo, bakit ang gulo ng drawing mo? Ma'am, ano ka ba, bagoong puya? Yes! Ayos. Kaya anong klase isda nga naman? Mga bago. Kaya pala magulo eh. Mga bagoong kasi. Ay, Ang sabi niya? Nanay Marichu, mamaya po, pasensya na hindi na nasikaso lang. Mamaya po, alam na din. Ganun talaga mga babae magugulo. Ay, mas magulo kayo. Lalo Kasi na sa loob ng bahay. para kayong kalang para kayong panahon, parang bagyo. Bigla na lang nagagalit. Naho, sabi ni Pastor Levi, salamat sa Diyos at mahal pa din ako ng misis ko, haha. Hindi pa nagsisisi. Hindi mo pa tinatanggalan ng helmet eh. At saka hindi pa binabato ng ng asin sa likod. Ano yun, ano? Ay. Yung may ginayuma, yung babae, may ginayuma siyang lalaki. Ngayon, nagpakasal. Parang wala sa sarili yung lalaki. Sinabuyan ng asin. Tapos sinabuyan ng asin sa likod. Ayun. At totoo kaya yun? Tapos biglang nagising, dinimanda niya yung babae. Pwede ba yun? Totoo talaga. Yeah, nasa news yun. Viral nga yun. Sabi nga ni Tulpo yun eh. Oo. Ay, nako. Okay. Hello po kay Brother Francisco Gonzalez. Brother Hello. Francisco Gonzalez. Magandang umaga, sir. Kumusta po kayo? Welcome sa iRadio. Ayan. Pasalamatan natin ng mga Churches. kasama nating mga church na sumusuporta sa iRadio. Morong First Church of the Nazarene, Christ the Living Stone Fellowship, World Teresa Church of the Nazarene, Sambahang Kristiyano sa Parada, Holy Light Church of the Nazarene, Community Faith Assembly of God, Jesus is Lord, Lamb Church, Covina Church of Nazarene, Cross Culture West Covina, Bethel Church Orani, and Jesus the Ultimate Savior City Mission. Ayan, maraming salamat po. Okay. Sabi ni ang lolo ni Ambo habang nagkakape. Sabi nung lolo ni Kaambo,
Ambo, magtago ka. Andyan yung teacher mo. Alam niya nag-absent ka. Sabi ni Ambo, Lo, magtago ka din. Sabi ni Lolo Antoy, bakit naman ako magtatago? Sabi naman ni Ambo, sabi ko kasi may kay ma'am patay na kayo kaya nag-absent ako. Grabe siya. Nagsinungaling. Ilang beses na mamamatay yun. Yeah. Remember. Woo! Hirap niya. Sinungaling ka, namatay pa. Yung pang ginawang excuse. Oh, may gulay. Nako, talaga naman. Sorry po, namatay. Ewan ko sa inyo. Tapos kamo, Magtago ka dahil namatay na po kayo. ginawang excuse yung tatay. Yung kanyang lolo. Ay, lolo. Hello, Bernard Manalo Gabriel. Ay. Hello, Bernard. Number. Ay, nako. Standby lang kayo. Mamaya, papasok na Pastor Sunny. 10:30. 10:30. 10:30. Pagkatapos ng ating station ay, yan. At alam na this. Ay, wala yan. Mamalay mo. Alam mo naman si Papa. Sumabog na yan eh. Alam na this. Mula. Sumabog na yan. Ay, nako. Sabog na si Papang. At syempre, Bernard Manalo, hello. Yeah. Good morning, Jen. Hello, Bernard. Kumusta? Anadjo Sawyer. Hello, Anadjo Sawyer. Kumusta ka, Anadjo Sawyer? Ito po, mabuti naman po. Nasa work daw si Bernard. Wow. Nanonood. Good job. Yeah. Sarap ng buhay. Pasilip-silip lang yan si Bernard. Siyempre. Pagpapahuli sa supervisor. Okay lang, siya yung supervisor. Pwede rin, tapos kaway-kaway tayo sa supervisor nyo. Shout out natin sila. Okay, di ba? Siya yung supervisor, kaya okay lang. No worries. Good morning everyone. Next week po, Bible study natin, ay Bible quiz natin in Tagalog. Tagalog naman. Or may selection kayong gusto yung English or in Tagalog. Pareho lang naman yan eh. Ha? Kung parehong alam mo yung sagot, madali. Tinagalog nga lang. Bibigyan namin kayo ng chance. Yeah. Kung gusto niyo ng English or Tagalog. Ayan, mamimili sila. Bahala kayo. Ayan. Pareho din naman yun. Kasi multiple choice Ang naman. importante, nagbabasa ng Biblia. Yes. Kaya napapansin po namin, baka hirap silang maintindihan yung English. I think pareho din. Kaya gumawa tayo ng Tagalog. Ayan. Kaya abangan natin, susunod natin contestants for next Meron na tayong week. Constantants. Ayan. Pahusayan. Ayan. Ayan. Online na ba si Ate Mary Jane? Nanalo po ba? Nasa PGS po siya, nakakonfine po siya. Uy! Sinong Mary Jane? Mary Jane Manalo? Mary Jane Omli. Wala pa si Mary Jane Manalo. Ayan. Okay, nasa PGH siya. Oh, magaling pa. Naka-confine. Oh. Sino si Mary Jane Manalo? Ayan. Baka pinsan nila, mga Manalo. Get well soon. Yes, pagaling Sama kayo. natin sa prayer mamaya. Pagaling kayo, pagaling kayo. Mary Jane Manalo. Lista mo na yan mamaya. At Yes. ipag-pray ni Pastor Sani mamaya yan. Kurt Timothy, hello. Okay. Okay. Lapit na matapos ang March, ano? Yeah, Ilang linggo na lang. I know. March and comes May appointment ako sa ophthalmology. April Fool's Day. Ano ba ngayon? 20,
Sa Tuesday, may appointment na naman ako. Si Faith Armas, Mary Jane, pinsan daw ni Bernard. Sabi sa iyo eh. O may sakit siya. Pinanganak ng mga Manalo. O pamilyang Manalo. Pagaling po. Pray natin mamaya. 5 minutos or 5 more minutes para Yes. mag 7:30 or Ikatatlong 10:30. po ng umaga ay 30 minuto. 30 minuto makalipas ang ng alas 10 kasampo ng umaga. Yan, Tagalog yun. Yung iba nagbe-breakfast pa lang. Nagsasawsaw ng tinapay sa mainit na kape. Ay, mainit eh. Siyempre, alam mo naman sa atin, kahit mainit, umiinom pa rin ng Sabagay. kape. Yan. Bakit kaya? Ingat-ingat lang sa kape, wag pa masyadong makape. Masama po ang madalas na pag-iinom ng kape. Nakakabulag po yan. May nabulag niyan, ano? Oo, may nabaril pa nga eh. Joke! Mami Irene. Mami Pastora Flosser Cordero. Hello po, Mami Blossom. Morning, good. Good morning po. Lynn Salas. Good morning. Yeah. Hello rin kay Pauline Kabigting. Good morning, Pauline. Happy birthday, Papi. Send jacket naman. Happy birthday daw. Sino sabi? Si Bernard. Aga naman yan. Tagal pa. Sabi ko kanina, may uminom ng kape na bulag. Oh, bakit? Kasi yung tasa ng kape, may kutsara pag inom niya ng tama sa mata. Bulag. Sabi ko Okay. na nga ba mahirap yung nag-iinom ng kape parate. Tanggalin yung kutsara. Nakalimutan nga. Nakakabulag kape kasi hindi tinanggal kutsara ba ini. Kaya nabulag, natusok. Natusok. Oo. Kaya nabulag. Ayan. Nakakape. Kasi hindi nakapokus dun sa iniinom. Nakatingin sa diary o kaya sa cellphone. Ayan. Parang ang sarap uminom ng coffee, no? Tapos nandun ka sa may sa may gedli-gedli ng mga hotel. Pumunta ka lang doon para magkape. Ang Ano? mahal. Ang mahal ng coffee nila sa mga hotel. Lalo pagka umuulan. Yeah. Hindi. Pareho lang naman yun. Mas maraming masasarap na kape dyan kaysa dito. Oo. Meron yung hot chocolate na gustong-gusto ko nung nagpunta kami sa Baguio. Yung nakalimutan ko na yun eh. Ang sarap talaga. Ibang klase. Lalo pagka meron kang kainuman ng kape. Hindi yun naman chocolate, oh. Nasa likod, Lasang-lasa mo yung cocoa. nasa likod ka ng tren. Panood natin ito sa Iba Nagiinuman, naman. papunta siya ng Japan. Ano naman yun, yung mga Isang train linggo na ano? bumabiyahe. Oo. Ayan, nandiyan na si Pastor Sunny Covinas for prize. Na-check-in na. Nag-check-in siya. Mapapaaga ang check-in ngayon. Yes. Yes. Lunchtime. Pagdating ng tanghalian mamaya. Nako. Alam na this. Siyempre. Sarap kumain ng ano yan. Dito po, humigop lang ng sabaw ng balot na matay. No. Kasi tinuktok yung balot sa poste tapos tumalikod sa poste. Hinigop ang sabaw ng balot. Pako pala sa poste nakausli. Yun natutok yung batok. Ano ba yan? Matay. Sobrang naman kamalasan niya. Kumain lang ng balot naman. Hindi kasi tinuktok na ganun yung sa poste may ano yun. May May pako. pako. Oh. So, uminom siya na ngayon, kumain siya ng balot. Oh. Sumandal sa poste, natusok siya ng pako dito sa likod. Bakit natusok? Tumumba yung ano. Hindi. Napaganon siya, inano niya, tusok. Putok ang bombonan niya. Yes. Kamalasan. Okay, andyan na si Pastor Sunny. Yung isa nga dyan kumain lang ng KitKat. Tinan mo. Ayan na naman, hindi na naman tapos dyan si... Hindi makabubuon. Namumula na siya. Gusto lang Kumain lang ng KitKat. Na-hospital. Sabi niya, kasabihan, sabi ni Pastor Andrew Cosito, sabi niya Oh. magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong singil. Kaya sabi niya nade-discern daw niya pag may nangungutang sa kanya.
Alam niya. Ay, station ID mo na. Ayan, KitKat daw ang itawag niyo sa kanya ngayon. Hello kay Mary Juliet. Kasalanan ni Pastor Sunny yun. Pastor Andrew. Okay, good morning. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Hello, hello kay Odette. Odette Candelaria Perez. Ayan, nandiyan si Pastor Sunny. Yan. Nasa Pinas siya, pero siya ngayon. Live po sa mag-share. Makati. Nasa Makati ba? Hindi na. Iba na lugar niya. Ah. Ano, jet setter yan eh. Palipat-lipat yan. Palipat-lipat siya. Ayan, di ba ganun jet setter na? Maranata Joy Cristobal. Ayun, no? Oh, isa pa yun. Si Negra Pepita. Ayan. MJ and Negra Pepita. Ang ganda naman na niya, Negra. Dito yan sa US, ang pronunciation niya, Negra. Negra. Pero yung mga itim kasi, hindi sila pwedeng tawagin ng ganyang, yung mga itim, Bawal. ano yun, ayaw. In trouble ka niya. In trouble yung pag tinawag sila ng ganyan. Negra. Tinago sila ng... Tinawag mo ng black or yung N. Yung N-word. Yung N-word. Bawal na bawal. May pinanood akong movie kanina, yung sino ba to? Si Rosa Parks. Itim siya. Kasi during their time in the 50s, may discrimination on hiwalay ang puti at saka yung mga itim. Yung colored, sabi nila, colored itim. Hanggang bus. Kaya, yung papasukan nga nila iba eh. Sa harapan, puti. Sa likuran, itim. Yan. Siya ang nagpatanggal nun. Pinaglaban nila. Yan. Okay. Iibahin na daw ang pangalan ni Rejoice. KitKat na nga. Nabwisit na sa'yo. Hindi, kahit ganyan yan, ano yun. Ganyan talaga yun. Love ko yan. Oh. Siyempre naman. Pag hindi ko na siya inasar, sabihin hindi ko na siya love. Yun na. Tanggapin mo na yung Rejoice. Yan. Yan lambing lang yun. Game na daw siya. Game na! Game na. Papasukin na natin. Guys! Pasok. Ayan na. Papasukin na natin ang Pasok ka batang na, bata, Pastor. ang sikat na sikat. At syempre, ang idol ng lahat, Pastor Sunny Rivera. Pasok! Aba. Ayan na. Alright, live po sa The Netherlands. The Hague. Ay! Pastor, pasok ka na. Pasok! Nagtatag pa siya eh. Ha? Busy pa. Basta man dyan na si Negra Pipita, huwag mo na siya itag. Pasok ka na, Pastor. Pasok. Nagmamarcha pa pala eh. Ayun o, papasok na. Ayun na. Ayan na. Tingnan mo. Oh. Nagmamarcha pa. Ano ba sa? Ayun, pasok. Hello, hello. Oh, hello. Ano, Pastor? Ano, meron ka pang ano Kamusta na dyan, Pastor? Okay ka lang? Hindi. Ano nangyari? Dami kong bit-bit. Grabe naman. Eh, naku, gusto mo, kunang ko ng litrato yung bibit-biting ko dyan sa bayong. Madali lang yan, Pastor. Hindi, Madali kinain lang ko yan. yung kalahati. I-ano mo yan. Basta, yung kung ano yung sinabi ko sa'yo, yun lang ang dalhin mo. Ah. Yun na nga, ginawa ko, tigi-tigisang balot ng mani. Oh. Bis na 10, inumbos ko yung siyam. Grabe siya, oh. Gravity ka, Pastor, ha? Huwag kang magpapakita. Tapos yung, ano yung tawag doon, sampalok. Oh. Pili, kabilib-bilinan daw ni Ramon. Oh.
Joke ko. Sabi ko doon sa nagbigay sa akin, who cares? Who cares? Hindi, alam mo naman. Siyempre naman, ikaw pa, pastor. Parang, Pero oh, Hindi, gusto mo iwanan mo, balikan natin sa sa Pebrero. kaya biniling ko sa mga ibang kaibigan natin, parang awa nyo na isang maleta lang ako. Yung laman pa ng maleta ko, yung 10. Bakit kasi Madira- isang maleta ka lang? pwede ka pastor? magkahon, pastor. Lagi mo sa kahon. Ay, yeah, right. Di ba limit mo is Oo. Dalawa, pero 100 delikado pounds. pag nakakahon, brother naman eh. Oh. Ha? Binuksan nyo ng Pagkahon. pagka nakahon. Tapos pag Pilipino, Oh. tinitignan nila. Pagka nakamaleta ka, di nila Hindi ka pinapansin. Mm-mm. Hindi, basta wala lang chicharon o Wala yun. yung mga prutas. Wala. O, Huwag ka magdadala ng chicharon. nadidetect naman nila kasi meron silang x-ray doon eh. Alang-alang sa inyo, bubuhatin ko na lang. Wow! Wow, grabe siya. Pagdating mo dito, pastor, don't worry. Lilibre kita ng Nang, ng kapihan dito sa may... Para makonsensya kayo. Ay, hindi kaya. Ano ba sasabihin ko? Ano, pastor? Madaling araw na ako umuwi. Ay, bakit? sa kagaling. Na emergency kasi, Call of Duty, wala. Kahit na ganun yata ang buhay natin, kahit na sabbatical, may Call of Duty, may dinala ako sa ospital. Mm. Okay Sabihin naman na. Yun dinala niya sa Okay na siya, okay na siya. Yun ang Ayun. importante doon. Kasi alam mo, nadala tayo sa kapatid natin kay Rachel. Ay, oo, syempre. Pag nakakita ka ng taong mataas ang blood pressure, delikado, lalo na sa gabi. Mm. Iya. Mm. Oh, by the way, pastor, nagpunta na ng church uli nung Nung last Sunday. Rachel. Oo. Nakikita ko kayo, hindi nyo ako nakikita. May CCTV tayo doon. Hindi kasi masaya na ako nakikita ko sila Rachel, doon yung buong mag-anak. Yeah, kumpleto naman sila. Tsaka kailangan ni Rachel ng ganun eh. Yes. Okay na siya. Exposure. Yan. Importante Kaya yan. sinasabi ko sa inyong lahat, walang imposible. Kagabi, nanalangin lang kami. Oh. Pag normal yung blood pressure ng tao, although na binigyan siya ng medication, ang mura lang ng gamot dito, Brother Ramon. Oh, pero may prescription yun, di ba? Yung Amlodipine dito, tsaka yung Losartan. Oh. Abay, sa Mercury, parang 20 centimos lang ang isa. Oh. 20 centimos hindi 20 pesos. Sentimos. Ilan yung ano niya? Kasi mamaya bibili actually nanay ni Useng, ni Jocelyn, si Rose. Oo. Yun, okay na siya. Dinala namin doon 190 over 100. Uy, ang taas. May gulay. Taas talaga. Tapos pagdating doon, binigyan ng gamot, yung pinaano dito sa ilalim ng dila. 170 over 100 pa rin. Bumaba Taas lang. pa rin. Taas pa rin. Finally, binigyan siya ng Amlodipine. Yung gamot ko. Kaya ang dami kong dalang Amlodipine. Iiwan ko yung iba, magtitira lang ako sa akin. Dahil pagdating naman dyan, marirefill ko yung libre. Makakakuha ka naman. Ilang milligrams yun? 5-10 milligrams yata. Ganun lang okay. naman yung mababa. Pang backup lang, tinaasan yung kanyang Losartan. Pareho na kami ngayon ng... kaya lang yung Losartan ko, may halong potassium. Yeah, ako rin. Yeah. Losartan. Di ano yan, wiwi ka ng wiwi niyan. Oo, pero kailangan maraming tubig. Oo. Tsaka masama na talaga ang salt. Sabi ko kay Baka naman Jocelyn. mataas silang mag-salt kasi. Nagluluto ng may karinderya siya Tikim-tikim. No wonder yan. Yan ang problema. Nakakain ako karim ng luto ni tawag nito. Yung luto nung nanay. Ang sarap magluto yun lalo laing, binugo. Naku. Tapos yung pinagluto ko nung galunggong na isda na sinaing. Oh. Tapos magmamanti-mantika. Wow. Nako. Kain ko, Sira grabe. na Sira naman. ang ano mo. Mukhang Hindi ako nagkakanin masyado. Pero Ayan. talaga. Pero yung mga ulam na siyempre mataas ang salt, maalat. Yan. Ano. Nalalasahan ko naman pagka maalat.
Hindi maalat magtimpla siya. Kaya lang sabi ko kay Rose ang pangalan niya. Mm. Sabi ko kay Rose, simula ngayon sanayin mo na yung panlasa mo na Yeah. Matabang. walang alat, Walang matabang. asin. Oo. Yeah. Yeah. Kailangan Ganyan na nangyari sa akin last time, Pastor, no? Nung umuwi kami dyan. Namaga yung... Hindi naman namaga, kundi parang anong tawag doon? Nasobra ng ano ba yung tawag din, maliliit na. Parang siya naglolobo. Danggit. Nagganon, nagboblot. Namanas. Namanas, yun. Yun. Namanas. Oh, ganun. Yung sa bilib nga ako sa doktor dito. Mabait naman. Tsaka mga doktor dito bata pa pati. Oo, marami. Baka mga interns yun. Hindi, Hindi. talagang maraming bagets na, bagets na mga doktor. Practicing talaga siya na Practicing na. medical siya. Pero maganda yung nireseta niya. Kaya nag-agree ako dun sa mga binili niya kay Rose. Bawal ang asin, maraming tubig, Yan. pahinga, tsaka konting exercise every Yeah. day. Yan, Galing, si Rejoice sabi daw, bawal din yung maalat sa kanya. Losartan na din siya eh. Bawal din yung tsokolate sa kanya. 50 milligrams siya. Sinisisi ka doon sa pagkakabigay mo ng tsokolate, Pastor. Hoy, ginagawa mo na story. Hindi nga, na-hospital. Alam mo ba yon nangyari sa Hindi, kanya? nagkaroon siya ng heartburn. Oo. Eh kasi Wala akong binigay sa kanya tsokolate. Ay, sabi daw niya, ikaw doon nagbigay ng isang supot na KitKat. Oh. Ay, hindi. Para sa anak niya yun, di para sa kanya. Ayun naman pala. tinawag nga siya. Para siyang si Jusil. Para sa mga bata, silang lumakla. Dinamay pa yung bata. Oh, Tinawag lang siya. Para kay Matmat yun eh. Alam mo Tinawag si nga Matmat, siya. salita ko. Sabi ni Matmat. Ayan, nagagalit. Hoy, Pachi, grabe ka. Sabi ko kay Matmat, Matmat, anong gusto mong kainin? Oh. Ang sagot sa akin ni Matmat, 3 years. 3 years. Ganun siya sa, ano yung 3 years po? 3 years na pala, puro Jollibee kinakain daw niya. ang smarte ng batang yung bilib ako doon. Tawa ko. Nanit ko siya, alam mo bang dami kang tagahanga? Sabi ko, isa ako sa tagahanga mo. Oo, sikat na sikat nga siya dahil sa mga jingle niya. This is iRadio. Oo. Si Little I Radio yan. Meron pang Spanish yun. Oo, May multi-language. Bisaya pa yun. Sabi niya, 3 taon na raw siya. Ang kinakain niya, wala nang iba kung hindi Jollibee. Ang bihira yan. Pag sinaksak mo, hindi dugo lalabas, puro Jollibee. Ay, nako. Anyway, Ayan. Maganda topic mo ngayon, ha? Tatak ng liwanag. Wow. Sa English, mark of light. meron niyang doktong na tatak ng liwanag through Christ. Pero yun na lang taktak ng liwanag. Kanina ko lang Tatak ng inanis liwanag. yung aking PowerPoint. Ito si Jeremiah. Natutuwa ako sa batang yan. Bakit? Kinukulit ako sa bago ko raw ipadala sa inyo yung Sa kanya muna. sa kanya muna. Parang costume, ha? Tina-translate niya yung Tagalog sa English. Oh. Ayun. Kaya, ayos naman. Thank you, Jeremiah. Ha? Keep all our records. Ako si Pastor Adet, Pastor James, at mga pastor. Siya ang tanungan natin kasi yung bookkeeper natin pagdating sa alam niya kayong kailan. Mga birthday, mga anniversary, Lahat kabisado. yan. Lahat ng holiday dito sa Amerika. Para siyang census. So, ayun, yun ang masaya naman na bisita ko ang Sipag. Sila. Oh, that's good, Pastor. Sana kayo nakakarating yan. Marami na kayo napuntahan. Baguio lang. Very lahat naman sila hindi nila alam nandito ako Kaya Surprise. ayoko naman kasi gusto ko talaga magpahinga Oo. Iba yung nakapahinga, Brother Ramon. Nakapagpahinga ba kayo? Oo naman, kasi pinapangaral ko sa mga karamihan ng pastor dito bata bata pa. Sabi ko, nung medyo bata-bata pa ako, nung nag-umpisa ako magpastor, doon pa sa may Bellflower, di ba? Meron akong 700 buhok nun Then 7,000 hairs pa. Tapos nabawasan, pagpunta ko ng LA, naging 7 na lang. Pagdating ng gubina ng Anyway, sabi ko bago mangyari 'yon,
after 7 years, mag-sabbatical kayo. Dahil hindi i-offer sa iyo ng district, hindi i-offer sa iyo ng local church. Wala. Hindi sa wala silang pakialam kasi hindi nila alam. Tayo lang nakakaalam nung kasi nasa manual. Pag babasahin mo sa kanila yung manual para malaman ng local church. Ayun, ang district naman hindi makikialam kasi parang responsibilidad ng local board na i-offer talaga sa mga pastor yun. Kaya kung sino man mga local board na nanonood ngayon, huwag niyong pabayaan yung pastor ninyo. Kaya natutuwa ako sa ating sa Kubina, yan ang kinapa-proud ko. Ina-apply ko nga lang 2 months, Sister Karim eh. At actually, 1.5 month lang o kahit 2 months lang na sabbatical. Sumagot yung isang board member natin. You don't need 2 months, you need 3 months. Sabi sa akin. Actually, na-approve naman tayo ng 3 months ng local board natin. Kaya lang, problema si Mamanggay. Alam niyo, nagka-thyroid. Every 3 weeks siyang minomonitor ng doktor. Naglalaro ang isip ko. Sabi ko, 71 na ako this year. Kailan pa ako magsasabbatical? Sige naman, yun ang problema. Gracious naman si Mamanggay. Sabi niya, ikaw na lang muna mag-isa. Sabi ko, hindi ko kukunin yung 3 months. 1 month lang. Kung ako lang mag-isa. Magpapahinga lang ako talaga. Maganda naman ang ginagawa ni Lord. Pinagpapahinga talaga ako. Kaya lang, syempre, pag may call of duty ka, tulad yung may dadaling ka sa ospital, di ako mapakali. Hindi mapakali. Kaya nung narinig ko, naalala ko kasi mga kaibigan natin na na-stroke, di ba? Yan, oo. Hirap na yun. Lalo pa dito sa Pilipinas, wala kang kalaban-laban. Wow. Imported pa yung pastor na nag-pray, ha? Ayos lang yun. Dahil kasi wala namang imported eh. Basta kinol ka ni Lord. Wala. Nang dilid sa Nasaan ba yung mother ni Jusille? sa Teresa. So nandun kayo noon. Pumunta pa kayo? Sa Murong pa namin dinala. Uy, layo pa. Doon. Kaya from Murong, bumalik ako dito sa Cubao, dito sa Tinitra. Wala ba si Pastor Franz noon, that time? Wala silang sasakyan eh. Oh. At siyempre, nagpapasalamat ako may nagpahiram ng sasakyan sa akin, Brother Ramon. Oh. Kung sana nanonood siya ngayon, tinatag ko si Brother Joel Aro. Ayun, shout out kay Brother Joel. Sana nanonood siya, pero okay lang. Pero ikaw nagda-drive? stick shift. Wow. naman Honda Civic. Oo. Honda Civic. Hindi na ako marunong siguro mag-drive dyan. I mean, makakapag-drive ako pero yung siksikan na yun, parang hindi ko na kaya siguro. Kaya niyo mag-drive dyan, Pastor? Hindi naman matraffic gano'n? Traffic. Hindi, Siyempre. ganitong panahon. Traffic. Traffic. Pero kaya ko sila sabayan. Uber driver ako. Ayun. December, subukan nyo dyan. Hindi. Ang ginagawa ko, maski hindi December, pag dito sa bandang EDSA at Makati, mahirap. Grabe. Oo. Dandun lang yung sasakyan sa Antipolo. Inaano ko at least pinakukondisyon ko dahil yun ang dadaling ko sa Batangas. Daan sa Batangas sa likod. Hindi naman ako dadaan ng EDSA. Doon ako manggagaling. Tapos may ibang daan na papuntang Batangas doon sa may Antipolo. Sa may tinatawag silang parang sa likod ng daan. Anyway, ayun, yun ang ko kasi gusto ko sa Batangas, si Brother Ramon, yung fishing. Andun si Pastor Levy, di ba? At saka si Batang, andun. Kung Tatawagan ko si Batang, kaya lang malayo yata si Batang. Saan ba siya sa Batangas? Tanawan lang Tanawan yun. lang. Malapit lang yun. Agoncillo ko. Pero yan, malapit na lang siya dun. Bungad lang yata yung Tanawan. Meron dun sa may Taal kasi harvest ng tawilis ngayon. Ano yung tawilis? Yung isdang Maliliit na isda. Sa Taal lang nahuhuli yun. Harvest ngayon. Kaya sabi ko, yun ang looking forward ako. Nako. Pero syempre, ang ipipishing ko mga tilapia. Yun, mga sariwang isda, sariwang hangin, mga gulay, yun ang kailangan mo, Pastor.
Tama yun. Kaya Ah. yun ang gusto ng katawan ko na hindi ko magawa-gawa dyan. Mm-mm. Kasi ang dami kong ginagawa. Dito, magagawa ko yun. Oh, Kahit ng mga 2, 3 araw. Dala ko yung tent ko, brother mo. Pakikinaba ko yung tent ko ngayon. Yun. Gusto ko okay. doon yung parang camping talaga eh. Wala naman ako makakasama ko, hindi yun. Oh. Pero doon ako pupunta kay Pastor Levy, Mm. church niya ron. Di nga lang ako makakasimba ron. Kasi kailangan dalawin ko si Myla. Oh. Tapos sa bukas, hindi, ano ba ngayon? Biyernes, sa linggo, ide-dedicate ko yung bahay nila Sister Mercy. Ayun. Napak ba ito Sister Mercy? Teka, napak ko ba siya? Ikaw, naku, ang dami mo Saan kayo palang dyan sa Cubao, Pastor? Ha? Saan kayo sa Cubao? Secret. Ay, Yeah. grabe. Taga Cubao ako. Hindi, secret dito nga. ako malapit sa SM. Mamaya nga eh. Ah, May SM Cubao. SM malapit. Walking distance sa Ah, Alibaba. Kaya malapit siya. na-enjoy ko dahil ang lalakad lang. Tsaka safe naman. Yeah, Bas, maraming mga ano dyan. Maraming mga yung high-rise na ng mga condo dyan sa yeah, yun Cubao. lang. Dito nga ako Sa sa may isa sa mga Pituason, meron din. papakita ko sa inyo yung tanawin Daming. dito. Yung buong ano. Oh, mabibisto ka, pastor. Huwag mo ituturo yung papakita yung lugar mo. Hindi, wala na. Tapos na ang ordeal namin ni Pastor Kiko. Eh. Nagkita naman na kayo. Aga. Nakita na naman kami. Masaya kami nung nakaraang Sunday. Ayun na sila na Merry Christmas ko. Oh, yari. Baligtad, ha? Na ano sila, Brother na Mon, surprise Oh. sila. Magpapadala ka ng 10,000 pesos sa kanila. Ah, ganun? Kasi kinumit kita Oh. na meron Ganon. natang mga young people Oo. Ah. na mag-retreat. Sabi ko, kaya-kaya ni Ramon yan. 10,000. Magkano yun? Sana, mga, ano, 190. $200? 100. Less than. 200. Patay. Nagsineswerte ka talaga. Naniwala ka Inano- naman. Ah, Namula si Ramon. Ay, nako. Okay. Anyway, sige, magpatuloy na tayo para makarami. yes, Alam, tatak ng tatayin din liwanag. natin yung tatak ng liwanag. Yung tatak ng liwanag na yan, makikita natin yan sa scripture. Ito i-share ko na. Share screen. Found in Psalm 4. Yan ang aking, nangusap sa akin ng Panginoon dyan eh. Kaya dito sa Psalm 4, mababasa natin yung tinatawag na stamp. Pero basahin muna natin at saka mag-umpisa muna ako sa panalangin. O Mang Dakila, maraming maraming salamat sapagkat kaming lahat ay pinagtipon-tipon nyo at pinagsama-sama nyo sa araw na ito, for this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad. Lord, kahit pagod at puyat ay hindi ko po nararamdaman sapagkat meron po na naman kayong pinagawa na iyo'y kalulugdan. Kaya Panginoon, maraming salamat sapagkat hindi po ako nawawala sa inyong presensya. Kayo po'y parating kasama ko. Salamat din sa pangangalaga ninyo sa aking pamilya, sa aking mga anak na naiwan ko dyan sa Covina, at sa lahat ng mga taga-Covina na family, lalo na si Brother Ramon, Sister Karim, kanilang iRadio, nakaka-inspire na sila po ay nagpapatuloy at patuloy na lumalakas ang kanilang gawain. So God, even today, we commit to you na marinig po namin kayo, hindi po ang tinig ko, kundi ang tinig ninyo. Again, we commit to you this time of reflection in Jesus' name. Amen. 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 Ayun nga, no, sabi dito sa Psalm 4 from verse 1, you heard me when I called, O God of my righteousness. You strengthened my heart when I was in distress. Have mercy on me and hear my prayer. How long, O you sons of men, will you be slow of heart? Why do you love vain things and seek after lies? Know that the Lord have made his Holy One wondrous.
The Lord will hear me when I cry to Him. Hearts offer. Tignan nyo to, no? Sinabi rito, mga puso. Actually ito, the word is calling hearts. Tayong lahat na may puso, offer the sacrifice of righteousness and hope in the Lord. Verse 7, there are many who says, who will show us good? Be angry and do not sin. Have remorse upon your bed for what you say in your things. O Lord, ito ating key verse. The light of your face was stamped, nakatatak upon us. You put gladness in my heart from their season of wheat, wine, and oil. They were multiplied. This signifies a celebration. I will both sleep, rest in peace, for you alone, O Lord, cause me to dwell in hope. The Lord bless your heart po sa ating pagbabasa ng kanyang banal na salita. Ito nga po yung title natin yung verse natin, O Lord, the light of your face was stamped upon us. Kaya tinitle ko to na tatak. Kumbaga tinatakan na tayo ng kanyang liwanag. Bakit nakatatak ang liwanag niya? May mga dahilan po yan na i-unpack natin yung verse, yung ating binasa sa Psalm chapter 4. Yan tatak na liwanag niyan, dapat meron tayong lahat yan. Simula nung tayo na born again, simula tang nakakilala tayo sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng tinatawag na liwanag. Kaya yan tatak na yan yung ilaw Yung was stamped upon us. Kita mo, no, yung word na was is stamped upon us. Yung mukha ng Panginoon yan ang nagliliwanag sa atin para maintindihan natin kung sino siya sa buhay natin. Kaya lahat tayong mga Kristiyano, lahat kayong mga nanonood ngayon, kung kayo tunay na Kristiyano, tandaan nyo, ang mukha ng Panginoon ay nakatatak po yan sa ating buhay. Yan kumbaga sa lahat ng gagawin natin, dapat lang naman na we inquire the Lord first. Huwag tayong basta magdidesisyon base sa ating nararamdaman, at dapat natin pakatandaan na merong liwanag ang Panginoon. Minsan dumidilim lang yan pagka tayo'y bumabase sa ating sariling katwiran. Tandaan natin yung favorite verse natin, Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Kaya at the end of the day, kami mga pastor, meron kami tinatawag na benediction, di ba? The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you. Parati ang magliningning sa ating puso ang mukha ng Panginoon niya, kasi siya ay nakaharap sa atin. At yung mukha niya ay naka-stamp, baga sana tatak na natin. Okay? Tatak ng Diyos sa buhay natin. Ngayon, bilang tatak ng liwanag, ano bang dapat na mga nangyayari sa buhay natin? Sabi ng verse, eto no, you heard me when I called, O God, my righteousness. You strengthened my heart when I was in distress. Ibig sabihin, tayong may mga tatak ng Panginoon, tayo po lahat ay very prayerful. Kasi diyan tayo umaasa sa panalangin. Katulad kagabi, nalalangin kami kasi alam natin lahat na kapag ang isang tao ay may sakit, bibigyan ng doktor ng gamot, which is good. Pero inuuna natin ang Panginoon, nananalangin tayong lahat na we tell God, we ask God to anoint the medicine that will be given to the patient. Okay? Lahat tayo ay nananalangin na hipuin ng Panginoon lahat ng mga gamot na yan na itetake. Kasi pag walang anointing ng Panginoon, para lang uminom ng isang bagay yan, o may tinake siya na isang bagay na walang mangyayari. Praise God,
Alam mo, pag kami prayer, lahat ng gagawin natin, tayo prayerful. God, sabi ng Bible, heard me when I called. Oh my God, my righteousness. Ang Panginoon lamang ang matuwid sa lahat ng sandali. At siya ang nagbibigay sa atin ng ibayong karunungan, kalakasan at hindi tayo bumabase kung anong sinasabi ng tao. Naalala niyo siguro Sister Rachel, di ba? Ilang beses inulit-ulit ng doktor wala nang kapag-pag-asa nung na-stroke. Ang pinag-usapan namin ni Brother Rena noon, sabi namin tao lang yan nagsasalita. Yan, nakakagambala ng puso, nakakagimbal kung sasabihin yung mahal mo sa buhay wala nang pag-asa. Di ba? Kaya sabi namin, tao lang yan na nagsasabi, walang kapangyarihan yan at walang authority yan sa buhay ng ating kapatid. Ayun, kita mo, nanalangin tayong lahat, the whole church prayed for Sister Rachel at sa birthday niya, gumising. Ngayon nagpupunta na ng church. Eh, ano sinasabi ng doktor? Nasaan siya ngayon nung sinasabi niyang although siya ay neurologist, neurosurgeon, but he's not God. Tandaan niyo po yan. Ang lahat ng doktor, nakakatuloy yan, instrumento ng Panginoon. Hindi natin sila binabaliwala. But then, pag nagsalita na silang wala ng pag-asa, napakahirap po nun. Tandaan natin, meron tayong Diyos. Kung tayong lahat ay taimtim na nanalangin, parati nating sinasabi sa ating puso na the Lord is near and the Lord is with us. Pero tandaan din natin, may isang bagay na kalooban ng Diyos, the will of God. Yan ang dapat natin pakakatandaan. Ang kalooban ng Diyos ay kalooban niya. Kung kinakailangan ng umuwi ang isang tao at makapiling ng Panginoon, ay hayaan po natin sapagkat alam natin we are always on a win-win situation. Ang maganda niyan you heard me when I called, sabi ng salita niya, no? O God of my righteousness. Yung righteousness dito, yung matuwid at parating tama, hindi nagkakamali ang Diyos sa desisyon niya sa buhay natin lahat. Alam ng Diyos na kahit wala na tayo dito sa katawang lupa natin, nandoon naman tayo sa presensya niya. Hinding-hindi siya magpapabaya sa ating lahat. Kaya nga, you strengthen my heart when I was in distress. Natutuwa ako kay Pastora Tiffany Sarcos nung siya ay nakaratay sa ospital. Ang hindi ko makalimutan sa sinabi niya, do not be afraid of bad news. Grabe yun. Ang hirap magsalita. Huwag kayo matatakot sa mga bad news ng doktor. Bad news nga yun sa Panginoon naman natin, good news parate. Okay, so yan po ang umpisa kung tayong lahat ay may tatak ng liwanag ng Panginoon. Pangalawa, bukod sa being prayerful, tayong lahat ay passive. Okay? Because we have the heart of tawag nito, nauunawaan natin. Ang passive, kaya sinabi ko itong passive. Sabi nga ng Bible, be angry and do not sin. Have remorse upon your bed for what you say in your heart. Offer sacrifices of righteousness and hope in the Lord. Alam nyo, tayong lahat, pinagbilinan ng salita ng Diyos, pwede tayong magalit. Okay? Pwede tayong magtampo magalit sa mga bagay na hindi natin gusto. Pero huwag kang magkakasala. Ito yung tinatawag nating tao. May kakilala akong tao, di ko nababanggitin pangalan niya. Passive tong taon to. Pagka siya yung nagalit sa iyo, maya-maya lang wala na. Kasi this is the person that do not take it like in his heart. Kumbaga sa kung may mga nasabi siyang mali, remorseful to, nagsisisi siya sa mga nasabi niya. Ngayon, etong tao to nakakatuwa dito sa person who's passive, nag-aantay siya parate ng maayos ang problema. Hindi siya yung taong parang habang buhay na nakatanim ang sama ng loob sa puso. Kaya siya passive dahil ayaw niya mag-give in sa pagiging angry. Parang tayong mga magulang, di ba? Gusto natin kapag nagkamali tayo sa mga anak natin o nagkamali yung anak natin
sa atin, yung mga anak natin, nagkamali sila, inaantay lang naman natin mag-sorry yung anak natin. Di ba? Pag nag-sorry na, na sila, kahit sinong tao na magsabi ng I'm sorry po dahil nagkamali ako, yun naman kaya nga tayo passive, nauunawaan natin yung sitwasyon sa nangyari at tinatanggap natin yung sorry nung tao. Kaya yan ang tatak ng Panginoon sa buhay natin. Kasi never ang Panginoon nagagalit siya pero handa siya kagad magpatawad. He never keeps record of wrong. Yun ang maganda sa ating Panginoon. Kapag meron tayong tatak ng Panginoon, sabi nga, di ba, ang love never keeps record of wrong. So we do not. Kaya ayaw natin magkasala kasi pag nagtatago tayo at sinusulat natin yung pagkakamali ng ibang tao, ay yun po ay tawag nito, wala talagang tatak ang Diyos sa buhay natin. Sana tama yung sinasabi ko pero bato-bato sa langit. Ang tamaan ay huwag magagalit. Mahirap po ang nakatatak, ang galit, ang suya, ang hindi pagpapatawad sa puso natin. Ay, madadali lang ang buhay mo. Kaya parati kong sinasabi na alisin mo na yung galit. Alisin mo na lahat yung dapat sa atin pag may tatak tayo ng Panginoon, wala nang tampo-tampo, no? Kaya ang ginawa ko para wala nang tampo, yung dadaling kong mabigat na bayong, kinain ko yung kalahati. Layo naman yata nun. Anyway, Brother Ramon, Sister Karim, alam natin lahat na hindi yan ang training natin. Kaya alam mo si Brother Ramon, tsaka hindi si Sister Karim, si Brother Ramon, sometimes emotional po yan. Pero madali pong ano yan, tawag nito lambutsingin. Kasi passive po yan eh. Hindi yan nagtatanim ng galit. Kaya marami naman kasi nung naalala ko nung umuwi kayo dito noon, may mga taong nagtanong sa akin, Pastor Sanit, pupunta ba ako doon sa happening ng ng iRadio? Di pumunta ka, sabi ko. Kilala ko yan, dalawang yan. Sabi ko, hindi nagtatanim ng galit yan. Baka ikaw lang nagtatanim ng galit. Di ayos. Nung nagpunta sila, ang saya sila nung nakita-kita kayo. Kaya sabi ko, lahat tayong may tatak ng liwanag ni Kristo, dapat tayong lahat ay marunong umunawa sa mga lahat ng pagkakamali, sa lahat ng galit. Sabi dito ang liwaliwanag, do not sin. Jesus never sin. Yan ang maganda sa kanya. Yan nagagalit siya, but that's a holy anger. Yung nagalit siya, naalala nyo, yung sa templo, nagpunta siya doon, nagalit siya dahil ginagawang negosyo at kung ano nung disrespetong ginagawa sa templo ng ating Panginoon. Sabi niya, this house is supposed to be a house of prayer. Kaya nagalit siya doon. But then, he never sinned. Diba? Ay, pagkatapos nun nagpapako pa rin siya sa krus. Marin mo yun? In spite of disrespectful act ng mga tao sa Diyos, inalay pa rin niya yung sarili niya para tayong lahat ay maligtas. So that's one, we are being prayerful, passive sa ating pagkatao sapagkat may liwanag tayo. Third one, sabi nga, may scripture pala kasi sabi rito, di ba, balikan ko to. Offer the sacrifice of righteousness and hope in the Lord. Naalala ko lang kasi sinasabi sa Hebrew 13:5. Through Him, then let us continually offer a sacrifice of praise to God, that is the fruit of lips that acknowledge His name, that acknowledge the name of Jesus. Okay, tinakanta natin yan, di ba? And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. Ito yung isang mga lumang awitin na ng praise and worship at kinakanta natin to nung araw, lalo na yung mga na born again ng mga bandang 80s. Si Rejoice, alam yung kantang yan eh. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. Diba? So, yan, verse na yan, yan ang dapat gagawin natin, pampawala ng
suya at pampawala ng galit. Kaya we need to continually offer a sacrifice kasi pagka tinanggal mo yung galit pala sa katawan mo, nag-o-offer ka rin ng sacrifice of praise. Talagang nilalabanan mo yan. And the fruit of our lips acknowledge His name. Ibig sabihin yan, yung ating bukanan lang ng bibig ngayon, tayo medyo nagkaroon ng remorseful at nagsisisi tayo sa kasalanan natin at pinakikinggan tayo ng Diyos, yung galit na uuwi yan sa pag-awit. At pag yan inawit na natin at talagang iniyak natin sa Panginoon, ay maliwala ka. Yung tatak ng liwanag ni Kristo nandiyan sa atin. So, yan po, no? Being prayerful, passive, and yung third thing na mangyayari sa atin, kasi may tatak tayo ng Panginoon, we always praise and thank God always. Praising and thanking God. Kasi dito sa verse na to, sa verse 8 and 9, itong last verse na gusto kong ihandog sa Panginoon, lahat tayo ay may tatak. Sabi nga dito, kita nyo, "Oh Lord, the light of your face was stamped upon us." Ay nakatatak sa aming lahat ang liwanag ng inyong mukha. "You put gladness in my heart." From their season of wheat, wine, and oil. Biro mong wheat, wine, and oil signifies a celebration. Ito po'y nire-refer sa isang celebration. This is an action word sa atin lahat. Pinapatunayan natin na bilang mga Kristiyano na nakatatak ang mukha ng Panginoon, ang liwanag ng kanyang mukha, tayo yung nakakapagpahinga. Di ba ang sarap magpahinga? Para kang mataas ang blood pressure mo, bigla kang nagkaroon ng rest sa gabi, sa araw na yon, sapagkat nagkaroon ka ng katiwasayan. Sapagkat yung galit na naranasan mo ay nawala, pinili mong wag na mong magalit. Kasi by choice yan eh. Pinipili natin na alisin na yan kasi nga tayo passive. Tayo alam natin na may tatak tayong Kristiyano. And another way of saying it, we are stamped, baga sa ano eh, selyado tayo ng pagka-Kristiyano, and I alone, O Lord, cause me to dwell in hope. Kaya tayong lahat ay nagkakaroon ng pag-asa sa buhay sapagkat alam natin na ang Diyos natin ay hindi tatanggalin yan, tatak na yan unless natanggalin natin. Okay? May choice tayong mawala po yung tatak ng liwanag sa atin. Eh sino may gustong mawala ang tatak ng liwanag? Abay ako, ayoko, no? Kaya pinagaling na ako ng Panginoon. Ginawa na akong malakas sa kanyang biyaya ng ating panalangin sa lahat ng bagay. Binigyan niya tayo ng pag-asa at hindi lang yon, maligayang-maligaya tayong nakakapagpahinga sa araw-araw. Yan ang biyaya ng tatak ng Panginoon, ng kanyang muka na nakatatak sa atin. Kaya wag natin kakalimutan yan. There are three characteristics sa life natin na tayo bilang Kristiyano, tayo nagiging prayerful, tayo passive, at higit sa lahat, ang resulta niyan tayo araw-araw na umaawit. We offer our life as a living sacrifice, praising and thanking God always. Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you once again for listening, and I do hope and pray na tayong lahat ay may tawag nito, may tatak. Hindi lang tatak ng iRadio. Tatak ng liwanag ni Kristo. Amen. Yan ang maganda sa buhay nating lahat ngayon. Kaya praise God. Sana'y na-inspire po kayo. Kaya alam, Brother Ramon, next time na ako magpasabog kasi sabog na ako. Alam ko naman yan. Sabi sabog na No yan. worries, Pastor. Paligod yan, babawi ako ng pasabog. Walang Ayos problema. Importante yung message mo ngayon. Ayan ang pasabog ko ngayon, yung stamp ng Panginoon, mas malaki yan kaysa sa ano. Yung pasabog, ano lang yun eh. Bonus na lang yun. Bonus lang yan. Ito yung pinaka main course natin. Yung salita ng Panginoon. Na, katulad yan, maraming nakakaranas ng sakit. No? Iba sa atin, katulad kagabi, may pinuntahan kayo. O kahapon ba yon?
O may pinag-pray kayo. Pero it doesn't mean na tapos na ang Kasama. lahat. Di ba? Kasama sa tatak natin yun. Oo. Nakatatak yun. Kailangan lagi tayong may hope. Yan, Yeah. yung light kasi, yan ang kaya sinawag tatak ng liwanag. So, merong pag-asa. Kumbaga kasabihan yung English na behind those clouds, the sun is shining. Yun. So, Amen. Totoo yan. di ba? Totoo yan. Kaya Yung liwanag ng Diyos nandiyan parati. Nandiyan parati. Hindi parating Hindi nawawala. kadiliman. laging may pag-asa Yes. sa araw-araw. Kaya huwag tayong mawawalan ng pag-asa habang may buhay, may hininga. Patuloy tayong manalig sa Panginoon. Kung anong kalooban ng Panginoon, yun ang ating tanggapin sa araw-araw. Di ba? Importante kasi, meron kasi tayong fear, Pastor Lahat tayo may kanya-kanyang fear. Even ng Panginoon, nung the time na alam niyang i-crucify na siya, nagkaroon din siya ng fear noon. Kaya it's just normal sa ating, lalo sa atin, ano? Human fear yun Pero never pa siya nagkasala kasi sinabi niya, di ba? Not my will but your will be done. Yan. Kaya Kaya maganda. sa atin nakakaranas tayo ng ganyang mga takot, pero si Lord ng bahala. Ako lagi ko sinasabi kung anong kalooban ng Panginoon. Wala tayong magagawa Diba? Kaya lagi nagbabalik sa akin yung storya ni Jonah. Kapag ginusto ng Panginoon, kahit anong gawin mo, hindi mo maiiwasan. Ganon din sa buhay din natin na kapag may pinapagawa sa atin ng Panginoon At hindi natin ginawa. hindi natin ginagawa, ibabalik ka niya doon para sundin o mangyari yung ipinagagawa niya sa atin. So, wala tayong kawala pagka tayo ay pinili ng Panginoon. Talagang siya ang may gawa nun. Walang makakapigil na kahit na sino man. Ayan. Okay. Ayan. Ako. Amen. Nakakatawa to si Jolette. Comment niya rito. Orlando ka daw ba? Napomba ka na po, pastor. Sabi ko, wala pasabog kaya napomba Nabomba na raw. daw siya. Balik ko po dyan. Sigurado kasi may mga partner ako nagpapasabog. Si number 1 dyan, si Mamang. Pagbalik. Mukhang masayang-masaya naman siya Oo. Sabi niya, alam mo, Pastor, natatandaan ko, walang nagkakalat. Hindi yun. Alam mo, tinanong ako. Oh. Ang balik mo? Nang nag-uusap kami, sabi ko, April 3. Ang bilis naman. Sabi sa akin. Bilis daw. Tagal-tagalan ko daw. Kasi ang bilis ng panahon Maya-maya wala na. Matatapos na yung March. Maya-maya lang. Nakabalik na ako. Nakailang linggo ka na pala dyan? 3 na yata. March 1 ako dumating. March na ngayon. 20 na. 21 na dyan. 21 na rito. So, isang linggo mahigit ka na lang pala, no? Oo, pagkatapos Dalawa. nito, natira Pero alam mo, Oo. Sister Percy, aalis siya papuntang Italy. Wow. Uy. Pa-travel na lang siya. Pero bago siya malis, magkikita uli kami. May iwan si Brother Bebs. Hindi siya sasama. Yun ang maganda doon. Oo, kaya sabi ko, pupuntahan ko si Bebs. Yun. Sayang. Nandun sana ako. Oo. Ako mamumuno sana ng ng meeting natin. Inilang ko sila ng longganisa sa Baguio Oh, Masarap ba longganisa doon? Bagyo. Oo, daming bawang. Oh. Parang vegan, Sa vegan, ganun ang longganisa. Mabawang. Tapos pupunta ako, maya-maya bibili ako ng kasoy. Uy. Salubungan ko sila ng kasoy. Ba? Gusto niyo ng kasoy? Pwede, May, Pastor. may kasama na doon yata Kinain Alin? mo na, Pastor, yung kasoy o yung mani? Hindi, wala pa akong binubuksan doon. Mamaya-maya, pagka kasi nag-busy ako Kung mag-alala, brother ka rin. Babawasan ko yun. Hindi. Gusto niyo Kainin mo yung mani. gusto niyo ng kasoy? Pwede. Makain mo ng kasoy? Oo, pwede. Yung kasoy? Oo, syempre. Oo. Saka bumibili nun, Pastor? Pero Pastor, maraming kasoy dito Hindi, mas Kaya masarap sabing- doon. masarap kasoy doon. Punta kayo sa Costco. Ayaw ko Sa doon. Tipolo. Yung Tipolo, yung nila, yung... Oh, yeah.
adobong kasoy. Uy, Oh, may adobong adobong. kasoy. Yung garlic, may maraming bawang na kasoy. Oh, Nako. Sarap. Yun ang dadaling ko kila Mercy. Yan ang masarap sa atin, yung mga pagkain na hindi mo na nakakain dito. Diyan, madami. Katulad mga prutas, kaimito. ay, ang gusto ko Ay, gulay. nako, si Myla pinakita sa akin yung puno ng kaimito nila. Oo. Malungkit. Kaya, baka sa Biyernes, puntahan ko si Myla. Ba? Pagkagaling ng Batangas, sa side trip ako doon. Problema ko lang, kila Tito. Kasi alanganing Mo, route magkita ba kayo ni Tito? Eh, sana nga magkita Naku, kami. magtatampo sa inyo yan pag di kayo dumaan doon. Oo, pastor. Sigurado yan. Eh, yun ang balak namin pag nakauwi kami. Baka on the way pupunta ako. Kaya lang, Hmm. yun na nga, pwede ko naman dalawin si Tito. Magkita na lang kayo Pagka- siguro sa Manila. Siya na lang ang lumuwas. Hindi nga eh. Problema si Tito, di makaalis doon eh. Alam mo yung taong yun eh. Ah, Kung Tagabantay. sana binabantayan niya kasi yung hacienda. mm-mm. Ayun, yun ang ano. Baka on the way doon. Hopefully kasi malapit lang naman yung tutuluyan namin doon sa Agoncillo, Batangas eh. Tapos kung pupunta kay Tito, doon lang sila sa may taas, malapit sila sa Tagaytay. Mhm. Tagaytay talaga sila eh. Pang Indang. Yan. Nako. Nakapunta na kami minsan doon, kasama ko si Pastora Det. May sasakyan ka naman, pastor eh. Yung sasakyan naman, luma, pero kondisyon naman. Ah. Pinatignan ko yung pinalitan ko lang yung gulong, 4 na gulong. Oo. Okay. Ayan. Pero ayos yung makina at transmission. Ayun. Kaya papaabutin naman kami ng Batangas, di naman ako babiyahe ng Apari. Dapat may kasama ka para Kasama ko yung aking mga anak. Oo. Apat kami, Mm-mm. tama. Tapos yung si Levi, siya makakasama ko sa Pastor Levi. Siya makakasama ko sa fishing. Mahilig pala mag-fishing si Levi. Ganun. Sana kami. Taray kong may message ko si Batang. Yung. Yan, para ma-meet nyo siya naman dyan. I think nasa Manila, Makati siya parati. Hindi. Doon ang kanyang work, di ba? No, hindi. Tanawan ba siya? Opo. Tanawan. Tanawan, nag-uuwi Work siya. from home lang yan siya. Work from home siya. May message ko. Okay, May message pastor. kita. Ay sige, ako'y mananalangin. May prayer request tayo Yung yung tiyahin ni Bernard Manalo. Gabriel Manalo. Si Mary Jane. Na hospital, na Mary confine Jane daw. Manalo. Mm-mm. Yan. Ayan. Hindi sinabi kung anong sakit, pero na-confine lang, sabi. Hinahanap ko nga dito. Yan. Natabunan na yung pastor. Kanina pa yon. Yep. Oo. Sige. Anong pangalan? Mary Jane Mary Manalo? Jane Manalo. Mary Jane. Sige. Manalangin tayo. Mhm. Okay po. Amang dakila, sabi nga sa inyong salita kanina, you heard our prayer. Why? Because Lord, ang inyong mukha, liwanag na inyong mukha ay nakatatakpo sa aming buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, lumalapit po kami. We humbly ask you, Lord God, to hear our prayers. Hindi lang po ako mag-isa nananalangin, kasama ko po yung mga nanonood ngayon sa iRadio, ganun din si Brother Ramon, Sister Karim, si Irene Manalo, Panginoon, na tinataas ko sa inyo ang taong ito na nangangailangan ng kagalingan, kalakasan ng katawan. Panginoon, will you hear our prayers? Tinataas ko rin po ang request ni Pastor Sammy Santos na kanyang ate Connie Katap. God, tinataas ko ang magkaroon ng kalakasan, iigi ng pangangatawan, pakiramdam, Panginoon, hipuin niyo po ang kanyang kalamnan. So siya'y maging maayos ang kanyang pakiramdam sa araw na ito. At lahat po ng mga nanonood even sa oras na ito, Lord God, kung kinakailangan nila ng inyong liwanag
na nakatatak sa kanila. Panginoon, alam po namin simula ng time na sila tumanggap sa inyo at ginawa nila kayong Panginoon at tagapagligtas, yan po ay silang lahat ay may tatak mula sa inyo kay Kristo Jesus. Lord, pagpalain niyo si Brother Ramon, Sister Karim sa kanilang mga gawain, ingatan ng kanilang kalusugan. Panginoon, maraming salamat. Tinataas ko rin po ang asawa ko sa inyo, Panginoon, Sister Gay, na ang kanyang sakit, Panginoon, na nawa, Panginoon, ito'y maging normalize na, Panginoon, na hindi na kailangan siya i-biopsy. God, tinataas ko rin ng nanay ni Using sa inyo. Salamat sa Panginoon sa pagtugon sa aming panalangin na si Rose, Panginoon, ay magno-normalize na po ang kanyang blood pressure every now and then. So God, ingatan niyo po kaming lahat sa lahat po ng aming mga gagawin. We commit to you our life today. We commit to you everything, in whatever we do, we would like to do it for your glory. So we give you praise, we give you thanks. Bless each and everyone in Jesus' name. Amen. 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 Ayan. Amen. Thank you. Ingat, Pastor. Mainit. Alam mo naman, halo-halo katapat niyan. Oo nga. Oo. Pagkatapos nito, diretso na ako ng SM Cubao. Oh, malapit lang dyan. Diyan lang naman kayo. Nilalakad lang Wow. 10 minutes. Oo. Hindi ba mahirap tumawid, Pastor? Food court. Yan, sa food Hindi, court. side street lang dadaanan ko, hindi ako tatawid. Yung ano nito, yung tinutuluyan ko, wala nang tawiran, dire-diretso lang. Pero dadaan ako sa mga mga street, kalye nga, na para makarating ako doon. Oh. Maganda dyan, ano? Sa Cubao, madami Paglabas na mo, nandiyan dyan na yung mga hangout, kainan. Nandiyan Ang na dami. lahat. O, restaurant. Hindi ka Ibang-iba na ngayon ang Cubao. Diyan Saka, kami dati Brother Ramon, nakatira sa 13th Avenue. kumain kami kahapon sa bandang Antipolo ba yun? Antipolo. Mm. Korean. Di ba dyan ang Korean ay $40 per head? Oo. Yung mga Korean. barbecue. Oo. Barbecue, 30. Oo. Eh di 12. $12? Oh, you can eat? Oo, Oh. mamimili ka. Merong 7, 8, and then 8, 10, 12. Doon ako sa 12 kasi all of lahat Kompleto ng na yun. May karne, seafood na, kompleto. no? May seafood. Oo, meron. Oh. Kaya $12 lang. Iniisip ko kumpara sa $40. Eat all you... Ay, doon ko na lang dadalhin si Rejoice. Doon sa mga ihaw-ihaw lang sa tabi-tabi lang dyan. Oo. Kasi, Ako, yung Kabalen, Brother Ramon, Kabalen. Mm. Tapos bago ako umalis dito, gusto ko pumunta doon sa may LR's Lechon. yun. Oh, naku po. Sikat. Yun ang sikat ngayon dito. Walang binatbatang. Wala na yung At Cebu. anong meron sa LRs? Matagal na sikat yun. Lechonan yun eh. Oo, Lechonan. na mga- Google mo, yun ang number 1. Anong naiiba sa lechon nila? Malasa ba? Siguro yung baboy nila, yung pangalaga. Oo. Ang balita ko, vegetarian eh. Yun. May lipitor at saka may losartan yung mga baboy Hindi ka nila. doon. ma-high blood. May aspirin. Hindi nakaka-high blood. Hindi nga ako nakakain taba-taba dito. Lala. Iniingatan ko din. Tama Kaya, yun, Pastor. Tama yun. Yan. Tsaka ingat-ingat lang sa mga alam mo ng mga tabi-tabi dyan eh. Huwag kang mag-alala, Sister Karim. Hindi ko isi-sequester yung Ay, yung grabe. Okay lang, Pastor. Ay, pasalamat tayo sa for si mga nagpadala. Kilala niyo na kung sino yun. Ay, oo nga. Oo nga pala. Binanggit na sa akin. Sabi ko, nag-abala pa kayo? Sabi ko. Sana dinamihan niyo pa para wala na nadala si Pastor. Hindi. Joke lang, joke lang. Yung pagkasabi mong nag-abala pa kayo, talaga abala. Grabe. O, joke lang ha. Joke lang. Love ko lang yun sila kaya. Ayan. Bueno, ingat-ingat na lang, Pastor. Okay po. Okay, At Pastor. kita-kits tayo in few weeks. Few weeks. God bless, Pastor. Ayan. God bless. Okay, we'll see you. Thank you. Bye-bye. Salamat. Bye. Ganyan, Pastor. Ayan. Pastor Sunny. Thank you. Kina Pastor Busito daw meron doon sa Banawe. Sa Quezon City, Pandoy Eatery. Very native taste daw.
Lista niyo yan. Maraming mga lugar na magaganda Pag din. uwi natin yan, ang gagawin natin, mukbang. Oo, at saka... Ayaw ka na naman si Mukbang. Hindi, alam mo kasi last time yan talagang gusto ko Hindi mangyari. nga nangyari. Hindi nga nangyari kasi ang daming pinagpupuntahan. But this time, katulad ng ginawa ni This Pastor, nag-ano siya, sabbatical. Magsasabatikal. Sabbatical din ako, syempre. Alam nga, siya lang naman pwede mag-sabbatical. Magsasabatikal ka rin na. Oo. This time, dish time, puro dish yung titirahin ko. Sabi ni Pastor, dito po lechong manok, saroy ang name ng lechonan, sarap tsaka aruy. Saruy. Saroy, okay, bati mo natin si Tin Camacho. Ian, hello. Nanay Angelita Bayod. With Glenda May, Norbert Francia. Glenda May. Manife Baldovino, dyan sa Langit Street. J. Tristan, Marilo Alvarado Napire. Lince, si Teacher Celine. Moven Viernes, si Glyza. Si Faith Armas at si Jane Samantha Morales Pormebo. Ayan. Ayan. So, maaga tayo ngayon. Good. Paano ngayon niya? Ayan. Para makapagluto pa kayo. Ano oras na dyan? 11:30 pa lang. Ayan. Diba? Pwede pang magluto yan. Importante. Okay? Ayan. Hanggang sa muli. Bukas uli. Okay. Si Pastor James. Pastor James Valdez. James. Yan. James Valdez. Ano nga ba? James. Si Jaime. Si James. Pastor James Valdez. Bukas yan. Okay. Kita-kits, ingat-ingat. Thank you po sa inyo. Tandaan po ulit. natin, ingat lang sa pagkain mamaya na walang chocolate. Ayan. Oh, Si KitKat. si KitKat. Hi, KitKat. Shout out kay KitKat. Hello kay Virginia Lino Galicia. Hello. Hello kay Gian. Pakikumusta kay Gian. Yes. Okay. God bless po sa inyong lahat. The Filipino people. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.